Mga ka-Best Buys, for today's video, tuturuan ko nga kayo kung paano tanggalin at linisin yung ating karburador ng PK23i. So unahin natin gawin mga ka-Best Buys, tanggalin muna natin to. Yan, parang hindi nakaharap. Next, tulugan natin siya. Size 10. Yung kabila, meron pa rin isa doon. Medyo challenging lang mga ka-Best Buys itong kabila dahil medyo masikip. Pero once lumuwag na, pag napaluwagan nyo naman na siya, okay na. Pag maluwag na siya, pwede nang kamayin. Tanggalin natin ang ating air duct or air filter. Tanggalin naman natin yung para sa choke. Pag hindi natin nilusin, kumakalang siya pag tatanggalin natin yung buong carburetor set. Hilahin natin yung choke para ma-release yung cable. Ito namang mga gasket na to, ingatan natin ito mga ka-Best Buys. Ayan. Ito hihilahin na natin. Bubunutin natin. Ngayon, na-pull out na natin yung carburetor. I-disconnect muna natin itong sa may tangke niya. So kapag may gasolina ito mga ka-Best Buys, be careful dahil posibleng mag-leak dyan. Habang mag-leak yan dyan talaga yung gasolina dahil ito po ay direkta sa tangke. Lalo na kung naka-on yung inyong switch knob dito. Ito po kasi ay dumadaan pa sa switch knob dun sa on and off switch. Para ang gasolina galing sa tangke, papasok sa on and off switch, saka papasok dito sa karburador. So ito yung itsura ng on and off switch natin. Dapat lagi naka-off yan pag ma-maintenance tayo ng karburador. Yan. Build. Yeah. So ingatan natin mga Best Buys na magtalisikan yung mga tornilyo. And dapat alam natin kung paano tamang i-pull out. Ayan. So nakita nyo na. So nung nakaganan yan, dapat mamaya pag binalik natin nakaganan din siya. Okay. So pull out na yung ating carburetor. Pahigpitan natin to para hindi maraglag. Kukunin natin to. Ipo-pull out natin yung kulay itim sa loob. So hindi halos makita. Ito, may cover siya. Pero kukunin natin yung itim na nasa loob na yan. Igutin natin itong clip. Siya kasi nag-hold doon sa kulay itim na yon. Ngayon, try naman natin kunin yung itim na yon. Ayan mga ka-Best Buys. So ayan na, taas na. May butas siya, di ba? Kapag meron kayong compressed air, mas maganda, linisan nyo rin yung mga ka-Best Buys, yung pinagkunan nito. So ito naman, ang gagawin natin maintenance dito, tutusukan natin siya ng fine thread ng wire para ma-dislodge yung mga dumi na nandoon sa napakaliit na butas niyan. Ito na mga ka-Best Buys, yung ating mahiwagang tools ulit. So fine thread ng wires, and then ito nga yung ating, hindi natin alam kung ano yung tawag dito. Basta ito part ng carburetor na pinull out natin kanina. So pili lang tayo ng isa. Ayan, kung makikita nyo, yung isang nakahiwalay na to, yan yung pansundot natin. So susundutin natin to dito. And dapat makikita natin na tagusan siya. Ayan o, kita nyo. Ayan. Mas maganda yan, binubugahan ng compressor habang tinutusok para ma-dislodge yung bara. So ito yung compressor natin. Sigurado na yan. So ulitin po din natin. Ayan o, dito natin nasa loob siya tumatagos. Dito lang yung sa mga ka-Best Buys. No? Wala itong butas dito. So okay na to. Ibig sabihin pwede natin ibalik. Ang hirap nitong i-pull out talaga. Mas madali yung ating 4,200 linisin compared dito sa ating carburetor ng 23i. Ayan, so naka pwesto na siya sa loob. Diinan lang natin.
Okay na. Balik natin yung clip pang lock sa kanya para steady lang siya. Yan, higpitan na natin. One down. Susunod naman natin mga ka-best buys yung ilalim. Ito. Wala namang serial number yung kabila. Tapos ito yung pinaka drain plug niya. Make sure natin na ganyan pa rin o hanggang maaari as close as possible yung pagbabalik natin dito sa ating pinaka-cup. Pwede rin natin itong markahan, guhitan natin dito, nakatagos hanggang dito sa cup niya para sure na hindi tayo malilito. Pero nga, meron naman tayong marker, itong drain niya dito at saka itong serial. Kaya palagi ko hindi na tayo kailangan pang mag-marking. So ito buksan natin. Ayan, so yan ang kakalabasan yan. So ito, dahil ito ay bago, kaya wala siyang mark ng gasoline. Kaya naman, kapag ito ay gamit na, makikita natin dyan yung mga nag-solidify na debris, lilinisin natin yon. So gamit tayo ng brush or anything na pwedeng malinis yung ating sediments na naiwan dyan sa ilalim. Set aside natin yung cup. Nakikita nyo tong pinaka-floater na to. Hinahawakan lang yan ito. Ito. Tatanggalin lang natin itong pin na to para ma-dislodge siya. Ayan. So, wala na siyang control. Ito yung pinaka-floater niya. Meron pa siyang special na parts. Ito. Siya yung nagsisil dito sa butas na to. Ito, mga ka-best buys. Unang inspect natin dito. Ayan. Dapat perfect na perfect yan. Wala dapat yung bangas. Kasi yan yung magsisil doon sa butas nito. Kapag hindi siya tugma dyan, makakalusot yung gasolina kaya nagkakaroon ng overflow. Kapag ito, may bara na nakasingit para hindi mag-completely sealed yung butas na yan. Pag may mga tinga-tinga, sangat sa gilid dito o kaya doon sa loob na yan, doon nagkakaroon ng overflow. Kaya kapag mag-overflow, ito yung mismong may dahilan or may kasalanan mismo. Itong sealer na to at saka yung butas na yan. So hindi siya completely sealed. Kaya naman, kasama rin natin yan sa cleaning. So yon, bubugahan natin ang compressor. Yan. Ito mga ka-best buys, yung galing sa supply ng tangke, papasok sa cup ng karburador. Susunod naman nating tatanggalin is yung jet na nasa loob niyan. So kailangan natin ng mas maliit screwdriver kasi ito hindi siya kakasya, hindi siya aabot sa loob. So magaan lang dapat yan, tanggalin. Ingatan natin na magasgas yung thread na dinadaanan kasi umuuntog yung ating screwdriver habang hinihila or habang pinupull out natin siya. Tandaan din natin kung paano yung tamang placement ha. Ito dapat flat ang nasa loob at itong may kagatan ng screw yung nasa labas. Baka magkabaliktad tayo mamaya. Meron laman pa yun mga ka-best buys. Ayan, isa pa. So tandaan din natin yung tamang placement. Okay. So ito na ito kasi dalawa yung kanyang groove. Hindi makita sa picture. Yan, dalawang guhit na may groove. Yan ang nasa ilalim. At ito naman, yung single groove lang, siya yung nasa taas. May mga maliliit siya na butas. Ayan. So kasama yan sa lilinisin natin. Kailangan sundutin uli natin siya ng ating mahiwagang panundot. Sundutin natin lahat ng butas na meron dyan. Dapat yan ay malinis. Pag nabarahan yan mga ka-best buys, magiging uneven yung RPM ng ating generator, which signifies na nabibitin yung supply ng gasolina sa ating karburador kaya hindi proper yung mixture ng hangin at saka gasolina. So by this case, gasolina yung kinokontrol nito kaya naman parang greng 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 ganun yung tunog ng ating generator. So ganito yung tunog ng ating generator. Uneven. So lilinisin natin yan lahat na butas niyan, isa-isahin natin yan mga ka-best buys. Tutusukin natin siya. Huwag tayong gagamit ng matigas ha. Dapat yung fine at soft lang na thread. So talagang iisa-isahin natin yan. Ang dami yan. Sa bawat layer na yan, 1, 2, 3, 4. Tutusukin natin yan. And then yung kabila naman na to. And then ito naman. And then hanggang sa sigurado natin na dislodge na lahat ng dumi. Tapos ito, linisin din natin to. Yung butas na yan. Gamitan naman natin ng brush. Ibabad natin sa gasolina. Pinakahuling stage syempre, bugahan natin ang compressor ulit para ma-completely dislodge na.
chamber. Ito, assembly na yan. Linisan na rin natin siya. Siguraduhin natin na maibalik natin lahat ng piyesa na tinanggal natin. Rubber seal niya. Ayan. Pinaka-jet niya. Balik natin. Ito. Okay. Hipitan na natin. So wala namang bilang yan, hanggang humigpit lang yan mga ka-Best Buys. Ganito rin halos lahat ng karburador na meron sa ating mga makina, motor. Iisa lang po yan mga ka-Best Buys. Magkakaiba lang yung sukat pero yung mechanism, iisa lang. So hihipitan lang natin ng konti. Okay. Hindi naman kailangan mahigpit na mahigpit. Balik naman natin yung iba pang pyesa. I-assemble muna natin yung floater. So ito nga. Ayan. Ayan. So, shoot natin doon sa butas. Ibalik na natin yung pinaka-pin niya. Okay na. Okay. So, yun nga. Yung tulad nung kanina, ilagay natin ng tama. So, ito yung serial number. So, dito banda, yung kanyang placement. Ayan. Okay. So, napaka-basic lang gawin ng carb cleaning mga ka-Best Buys. So nga lang, yung mag-i-invest ka ng konti sa oras, napaka-kuririt nito. Pero magandang paraan ito para matuto tayo at hindi na natin iaasa pa yung mga ganitong basic maintenance ng ating generator. Higpitan na natin. Pag nakasigurado natin na mahigpit na tornilyo, pwede na nating ibalik uli yung ating carburetor. Balik muna natin to. Yung RPM control. Ayan, nakalagay na siya. Okay. Mukhang tama naman. Kaya pwede na natin itong higpitan. Isunod naman natin yung kanyang fuel line. So, ito lang ito. Suksok muna natin. And fuel natin siya, no? Okay na, intact na. Okay na siya. Okay na. Next, kasi natin yung cooking mechanism. Ang halaga lang dyan, dapat maipit muna. Okay. So mamaya na, asinta muna natin lahat. I-place muna natin yan. Balik natin yung cable, dapat maipit siya nito. So ito, medyo itusok natin na ganyan or ibalik natin. I-asinta natin dito sa butas niya. May butas kasi ito mga ka-Best Buy siya, no? Ayan, dyan natin siya iipitin. Supply. Ayan. Ayan, ito na. Okay. Mamaya natin hihigpitan yan kapag masikip na ito dito. Or kapag nailagay na natin yung mga thread na to. Ibalik muna natin lahat ng mga assembly, lalo na itong sa air filter duct. Ibalik na natin to. Yung dalawang tornilyo. At dahil nga mahirap yung pag-tighten doon sa maliit na tornilyo doon sa loob, kaya naman nag-provide na tayo ng maliit din na tools. Not too tight, not too loose. Okay na? So nakasagad dito. Nakasagad to. Unahin muna natin tong pahigpitan. Okay, next naman. Test ngayon natin kung susunod ba siya. Okay, perfect. Double check natin lahat. Balik natin itong air filter. Napakaganda talaga ng pagkakabuild itong PK23i. Solid na solid. Even sa loob, makikita mo yung diferensya dun sa mga ibang mumurahin na brand. Yung plastic quality, mga materials na ginamit, talaga maganda ang pagkakakasa. Stay tuned lang sa iba pa mga troubleshooting. May nag-request nga pala sa atin
ng carburetor clean up ng PK4200. So gawin din natin yan mga ka-Best Buys, ano? Maybe soon. So mga ka-Best Buys, para maiwasan yung pagkakabara ng at carburetor, i-maintain natin na laging nakadrain yung at gasoline kapag hindi natin gagamitin at expected natin na hindi natin magagamit yung ating generator over period of time. Bubukas na natin to and then magdi-drain na dyan yung gasoline. Kapag naman po naubos na yan, sasara lang natin to. Wala nang stock na gasolina dito sa loob. So wala nang possibility na mag-solidify yung ating gasoline na naka-stock sa loob. Usually, it takes mga 3 weeks to 1 month bago mag-solidify yon. Kaya kung madalas yung ginagamit yung generator, okay lang. Pero kung nai-stock siya, it would be better kung i-drain na natin yung laman na gasolina ng karburador. So, kung nagustuhan nyo po yung video na ito, paki-share para malaman ang mga nagpaplano bumili ng generators na meron tayong mga tutorial videos para sa ating mga Philkin generators. Maraming salamat. Shoutout sa iyo, sir. Siya po yung nag-request na tayo ay gumawa ng video. Maraming salamat. Mag-ingat po tayo palagi. God bless po.